Tayo may makakapanayam dahil baka nakakalimutan na ng mga kababayan natin na bukod sa usapin ng taasan o nagmamahalan ng mga presyo ng bilihin sa ating bayan, hindi pa po tapos tayo dun sa political side. Lalo na sa usaping impeachment ni VP Sara kung saan ine-expect natin na karamihan po yung reply nga ng kampo ng Vice Presidente ay maibigay ngayon. Bagamat sa pagkakaalam ko, I think our guest will correct me if I'm wrong, even the newsroom, humihirit na extension ang kampo ni VP Sara. And at the same time, over the weekend o simula pata Friday, may mga kumakalat na ng mga pangapangalan na posibleng mapabilang sa senatorial slate ng dating Pangulo once they file their certificates and mag-ongoing na yung magiging campaign period para sa 2028 elections. Though, ito nakausap natin, sinabi niya noong nakaraan na pag-usapan na namin sa Pinoy Gising noon na napakaaga pa pero naiurong nga ni VP Sara through her announcement ang declaration, napaurong talaga ang ay election season. Nasa linya na po natin ang ating suki na political analyst dito sa DWIZ at Rio Channel 23, si Prof. Dennis Coronacion. Prof. Dennis, magandang morning. Darryl Justin po, live na tayo sa DWIZ Rio Channel 23. Yes, hello. Good morning po. Good morning rin sa inyong mga taga-subaybay. Iyon, Prof. Thank you ulit sa pagtanggap ng tawag. Though ibang time slot, pero hindi naman katagalan nung huli tayo nagkaroon ng conversation tungkol dito. Ipagpatuloy natin. Bagamat yung iba siguro, Prof, nagkakaroon na baka nakakalimutan na nila yung usapin dito sa impeachment dahil nasa pawan na ng sobra sa usapin ng presyo ng bilihin. Gaya na nabanggit ko, kung tama ako, Prof, ine-expect po ngayong araw ng House Justice Committee ang magiging reply ni VP Sara o ng company VP Sara dun sa impeachment kung saan diniklara nga po ng House Justice Committee na sufficient in form and substance yung mga ibinigay po na complaint. Ngayon naman, Prof, now that we're on that note and that we already know as well na humihirit yung kampo ni VP Sara kung di ako nagkakamali ng extension, do you really think na may maisusumiting reply ang kampo ng Vice Presidente o talagang they will stand their ground na hindi mo na magbigay at ipipilit na magkaroon ng extension, Prof? Well, I think discretion naman po ng House Committee on Justice kung bibigyan nila ng extension kung sakaling magre-request ang kampo ni Vice President Sara Duterte. So, kasi usually po sa although mga courts naman to, usually pag humingi ng extension of time ang mga parties, pinagbibigyan po ng mga judges. Pero of course, hindi naman po unlimited yon yung pagbibigay ng extension. So baka dahil first time, kung sakaling hihingi ng extension, baka payagan. Sabihin na natin na in the interest of justice. O kaya po para sa due process na sinasabi na of course entitled ang ating Vice President. So yun po, discretion yun. Pag ni Vice President kung hingi siya ng extension o hayaan na lamang niyang mag-lapse yung binigay sa kanya na period upang mag-sute ng kanyang reply. Kasi tingin ko isa yan sa mga options na pinag-aaralan niya dahil nga narinig natin yung mga nakaraang pahayag niya na ang impeachment complaints laban sa kanya ay parte o bahagi ng persecution o political political persecution laban sa kanya at saka sa kanyang pamilya. So, kumbaga politically motivated daw. So, parang both options pwede niyang tingnan. Pwede siyang humingi ng extension kung sakaling hindi pa siya handa magpasa ng ngayon, ng kanyang reply. Pwede rin namang wag na lang. Kasi, I think mabibigyan rin naman siya opportunity pagdating kung ito ay may endorso para sa impeachment trial sa Senado. Ngayon naman, Prof, in your opinion, gaano kalaki siguro yung chance na ito ay mag-progress from the House, going to the Senate, and ano ba dapat yung parang magiging what do we have to look out for as this progresses and gaano nga kalaki yung chance na magpo-progress ito from the lower house going to the upper house bago malamang sa maibuo yung impeachment trial, yung mga Senate impeachment judges, ika nga nila, para mag-proceed itong trial. How do you think are the chances and anong yung critical points? Well, I think nagbigay na ng pahayag yung isang congressman. I think may nabasa ako isang media report saying that Congressman Sandro Marcos has already garnered 200 plus votes
Oh. From the members of the House of Representatives Mhm. na willing sumuporta doon sa pag-endorso na impeach ang ating Vice President sa pangalawang pagkakataon. Mhm. Ang tingin ko, inaasahan ko lang ay magiging maingat sila Aha. upang hindi na ulit magamit ang Supreme Court o pumunta ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court upang humingi ng legal remedy sa isang pagkakamali na pwedeng makomit ng mga miyembro ng House. Yeah. Particular, halimbawa po ng pagkakamali, kasi mukhang aabuti na ito ng break ng Kongreso para dito sa Holy Week. Oo, mayroong balibalita na si Congresswoman Luis Tro nais niyang ituloy kahit naka-break ang Congress. Mhm. So, nangangamba yung mga kasamahan niya na kapag itinuloy nila, kahit naka-break, baka maging valid ground na naman ito upang dumulog sa Korte Suprema ang kampo ni Vice President Sara Duterte at humingi ng legal remedy. So, yun po ang iniiwasan. Okay. Yung makakita naman ng butas dahilan upang maantala o kaya matigil na naman itong impeachment proceeding na to. At saka sa pagkakaalam ko, aside from the impeachment proceedings or itong impeachment proceedings for the Vice President, may mas malaking issue pa na kinakaharap dito ang Kongreso, which is yung, though sinasabi nila na mabilis naman na nila maipapasa in final reading yung hinihinging emergency powers ng Presidente. Do you think na kakayanin pa with the time given to us or the time given for them bago mag-Holy Week break? Sa tingin mo, maisi-squeeze in pa ba ito ng both houses bago sila mag-break yung both issues about the impeachment and yung emergency powers na hiningi ng Pangulo? Baka po yung sa impeachment, di nila makayanan yon kasi talagang kasi bukod doon sa inasahan nating reply ni Vice President, pwede pang sumagot doon yung mga complainants. So tingin ko, hindi kaya. With regard to the impeachment proceedings, hindi kayang tapusin yan bago magkaroon ng break ang Kongreso. Pero baka itong yung hinihinging yung emergency power ng Pangulo, kung i-railroad talaga nila yan, baka magawa nila. Ngayon kung hindi naman nila kayang matapos within before the break, baka magpatawag ng special session ng Pangulo. Yun, I think doon pwede na nila pag-usapan yan. In the same way, kapag nagpatawag ng special session ng Pangulo, siguro pwede nila ipagpatuloy, isabay na rin yung impeachment proceeding kasi baka pag may special session, wala na yung mawawala yung pangamba nila na makialam sa Supreme Court at ideklara na may nalabag na batas o karapatan ng akusado ng Vice President. I see. Ngayon naman, Prof, medyo veer away na ako doon sa impeachment kasi ngayon parang ang dating nasa wait and see period tayo kung ano yung magiging next proceedings, lalo na may iba pang ang kinakaharap na pressing issues at saka immediate concerns ang ating mga mambabatas. Tatawid na ako ulit doon sa naging topic natin nakaraan. If my memory serves me right, napag-usapan natin yung doon sa naging declaration na nakaraan ni VP Sara na Hello? Ay, yes, Prof. Rinig niyo po ako, Prof? Prof? Opo, medyo umihina lang. Ayan, sige, Prof. Yes po, medyo umihina lang. Ako'y tatawid na, Prof, mula sa usaping impeachment. Ngayon naman, balik tayo sa usaping election for 2028. Nung nakaraan na pag-usapan natin na nai-adjust na nga ni VP Sara, ika nga, yung election calendar o election season natin with this very early declaration of running for president. Ngayon naman, over the weekend, kung hindi ako nagkakamali, some names are popping up na posibleng pumasok sa kanilang senatorial slate. Sa tingin nyo ba, Prof. Dennis, yung pagdedeklara din o ibang mga pangalan na sinasabi na under her senatorial slate, do you think it's also the right time for them to declare now o dapat maghintay pa rin sila ng appropriate time bago sabihin na, number 1, tatakbo ako sa pagiging senador at number 2, ako ay under the ticket of the Vice President at susuportahan ko si VP Sara sa kanyang plano ng pagtakbo bilang presidente? Well, yan na nga po yung naging consequence ng mga Prof? tatakbo siya sa 2028 bilang Pangulo. So yung mga may ambisyon din maging senador, pagdating ng 2028, gagayahin nila yung yung Vice President para siguro tingin nila isa siyang magandang strategic na move
upang mapataas yung chances nila na manalo kung sakaling mapapasama sila doon sa lineup. Aha. So, actually, wala akong alam na so far na sinasabi ang Vice President na tumatanggap na siya ng mga makakasama niya o binubuo na niya ang kanyang senatorial slate. Oh. So, tingin ko sa kasalukuyan ang Vice President natin ang problema pa sa dalawang bagay. Una, yung impeachment niya, yung development doon. Pangalawa, yung nangyayari sa kanyang ama. Oh, yes. Oo, kasi nga hanggang ngayon hindi pa rin naman tapos ng usapin, nasa wait and see mode din pa tayo doon sa usapin naman ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon naman, Prof, now that we have... Ay, sadali, Prof? Nako, mukhang nawala ata si Prof. nawala si Prof. Dennis. Nako, may isa pa naman sana lang ako isisingit na tanong sa kanya na kung ano na ang magiging landscape and is it kumbaga ang yung ibang side of opposition o kung yung administration. Ayun, nakabalik na ba? Sige nga, Prof. Dennis, nandiyan na po kayo ulit, Prof. Yes po. Ayun. Pasensya na naputol. Okay lang po, Prof. Actually, isa na lang naman yung medyo one at saka may follow-up na lang ako. Ngayon, Prof, do you think that with this na may umuugong na nga na bagamat wala pang binibigay na names and all, na mayroon ng siguro discussions about the senatorial slate of the Vice President. We all know na hindi lang iisa o hindi na lang dalawang sides ang posibleng magbanggaan this 2028 election eh. We have the administration tsaka yung isa pang side ng opposition, yung sinasabi nga natin mga pinklawans. Do you think they are now running out of time dahil nga pinapabilis lalo nitong side of the Vice President yung kanilang mga talks about the 2028 elections? Prof? Well, opo. Gaya na sabi ko kanina, yes, hello? Yes, Prof. Hello? Sige, go ahead po. Go. Hello? Yes, Prof. Opo, Go ahead gaya po. po na sabi ko kanina, yan ang epekto. Yes po, gaya na sabi ko kanina, yan ang epekto ng maagang pagdesisyon ni Vice President sa kanyang pagtakbo sa 2028. Yan, tingin ko mula ngayon hanggang sa parating na 2028, yan ang magiging usapin. No? Sino ba ang mga makakasama niya at saka makakalaban naman ng kanyang senatorial slate. Also, alamin natin kung sino yung mga re-electionist sa Senado. At the same time, yung mga pangalan na maugong at gustong sumama sa kanyang lineup. Ano? Pero alam nyo, ang isang bagay na nakakaligtaan natin, yung posible maging epekto ng impeachment dito sa kanyang pagtakbo at saka doon sa gusto ng ilan sa mga individual na sumama sa kanyang senatorial lineup. Kasi gaya ng napag-usapan natin kanina, no, ang isang senaryo, pag nagtuloy-tuloy ito yung impeachment trial sa Senado, at pag ito ay natapos, ang isang posibleng senaryo ay mahatulan siya na guilty, makukonvict siya. At kakakibat doon sa penalty sa kanya, bukod sa pagtatanggal sa kanya sa pwesto upang maproteksyonan yung taong bayan, ay yung pagbabawal sa kanya na umupo o kaya ma-appoint habang buhay sa kahit anumang posisyon sa gobyerno. So kung sakaling mahatulan siyang guilty ng Senado after the impeachment trial, baka lahat ng mga plinano niya ay mabaliwala. Kasi nga, bawal na siyang tumakbo sa kahit anong posisyon. So medyo malaki-laki nga yung magiging implication at the end of the day, we have to wait and see what will happen within the next steps dahil nga, kumbaga, meron pang nasa dulo ng dila ko, Prof. Pero may kailangan pang isaalang-alang yung kampo nila bago mag-proceed with the next steps. Pero it's going to divide the political landscape ng mas malala than what we have right now. Anyway, Prof, in the interest of time, gusto ko pa ituloy pero sana in the coming days and weeks magkaroon pa tayo na added time for conversation. Prof. Dennis, alam ko medyo biglaan lang din pero Prof, maraming salamat po sa pagsagot ng aming invitasyon and hope to hear from you soon, sir. Ingat po kayo and happy Monday, sir.